Marami pa nga rin na nagtatanong sa atin na nagsisimula ng printing business na gumagamit ng Epson printer kung papaano daw mag-borderless or paano malalaman kung pwedeng mag-borderless yung kani-kanilang printer. Ito yung mahirap mga tropa kung papasukin nyo yung isang larangan na hindi muna kayo nagre-research. Anyway, nandito nga yung channel natin para i-guide kayo kung papaano nyo malalaman kung yung mga Epson printer ninyo or mga Canon printer or mga Brother printer kung applicable or pwede ba siyang mag-borderless ng mga printing. Ano ba yung borderless? Ayan yung sagad na sagad yung pinaka-print. Kung magpiprint kayo ng A4, ng letter, ng long, ng 4R, ng 5R, kung ano yung nakikita ninyo na papel, as in sagad na sagad yung print. Ayun yung borderless. So sana naintindihan ninyo. So move forward na nga tayo, no? Dito ninyo malalaman kung applicable ba or kung pwedeng mag-borderless yung mga printer ninyo. Syempre, unang-una, pupunta kayo sa mismong website ng pinaka-model ng printer ninyo. So kung Epson yung printer ninyo, punta kayo sa Epson website. Kung Canon printer yung pinaka-printer ninyo, punta kayo sa Canon website or Brother website kung Brother yung printer ninyo. And i-search ninyo yung model ng printer ninyo. Paano ba mag-search mga tropa? Google lang muna kayo tapos i-type ninyo Epson printer. So sabihin natin, karaniwan na nagtatanong yung Epson 360. So enter nyo lang dyan, punta kayo sa pinaka-website nyan, i-click nyo lang yan, and basahin nyo na yung pinaka-specification. Anyway, dito muna tayo sa Epson 121. So sabihin na natin na Epson 110, Epson 120, Epson 121 yung printer ninyo kung pwede ba siyang mag-borderless. Lagi ko sinasabi, no, basahin niyo yung specification. Dito, hahanapin ninyo yung paper handling para makita ninyo yung specs kung pwede siyang mag-print ng sagad na sagad. So dito makikita ninyo yung capabilities niya, 3mm top, left, right, bottom. Yun lang yung kaya niya na sagad, pero gagamit ka ng custom driver. Ano ba yung custom driver? Ito yung ibang drivers yung gagamitin mo. Halimbawa, printer mo Epson 121, magda-download ka ng ibang driver na compatible sa Epson 121. So, hindi ko alam kung ano-ano yung mga applicable or compatible na driver for Epson 121. So, dyan napapasok yung mga third party na mga application kagaya ng PrintPub, etc. Pero hindi pa rin kayo makaka-borderless kasi hanggang 3mm lang. So meron siyang pinakapuwang na matitira. Hindi nyo talaga mapipilit na i-borderless kasi hindi siya pwedeng i-borderless. Walang kakayahan yung printer ninyo. So ganun lang malaman kung applicable or pwede. So move forward tayo sa ibang model, Epson 360. So ganun lang din, hanapin nyo lang din yung paper handling or yung print margin. So makikita ninyo dito sa pinaka lower left, print margin 3mm left, top, right, bottom. So ibig sabihin yan, hindi siya pwedeng mag-borderless. 'Di ba? Kasi dapat 0 yung pinaka total dito para sagad na sagad. Ayan, kung nakikita ninyo sa screen natin. So dito naman, so halimbawa ang printer din ninyo 1250 or 1210 or 1110 na model ng printer. So, ito yung pinaka third generation, yung 3210. Diba, meron pa mga 3110 na mga printer. So, halos parehas lang din yon. 0mm yung makikita ninyo dito sa print margin niya. Ganito yung makikita ninyo pag pwedeng mag-borderless. Ayan o. So, basta i-search lang ninyo yung pinaka model ng printer ninyo. Ibig sabihin, kaya niyang mag-print ng sagad na sagad. A4, and sa susunod ituturo ko kung papaano mag-borderless naman kapag ka letter. So usually eto printer na to, naagamit na ako niyan, usually na-print ng borderless ng A4. And meron nga akong natuklasan, pwede rin siyang mag-borderless ng letter. Next video, ituturo ko sa inyo kung papaano. Pero dito muna tayo kung paano nga malalaman. So eto naman, 5290, print margin, hanapin nyo lang. So ibig sabihin, kaya niyang mag-print ng sagad na sagad
using costume driver. Yung costume driver na yan, depende kung ano nga yung compatible na drivers or program or mga third-party program para maapag-borderless siya ng sagad na sagad talaga. 'Di ba? So, andyan din papasok yung mga Epson 382. Gumawa na tayo ng mga tutorial niyan, 'di ba? Search nyo lang dyan sa mga previous upload natin. So, halimbawa naman, ang mga printer ninyo, yung mga workforce printer, uunahan ko na kayo. Hindi makakapag-borderless yung mga workforce printer ninyo. Kahit tignan ninyo dito sa kanilang specification. Ito yung patunay, Epson 5890 print margin hanggang 3mm lang. Hindi talaga siya nakakasagad mga tropa. Ayan o, kita nyo naman, 'di ba? So, hanapin nyo lang mga tropa, no? So, kung paano makakapag-borderless, eto, mag-download kayo ng Epson 382. Pero syempre, etong Epson 382, hindi naman siya compatible sa mga iba't ibang printer na pwede, 'di ba? So, maghahanap pa kayo ng alternative. Again, magda-download lang kayo ng Epson 382 kapag ka 00 yung kanyang details dito or yung pwede talaga siyang mag-borderless. Kagaya nga na itong Epson 5290, kung makikita nyo yung print margin niya 0mm. So pwede kang gumamit ng 382. Again, marami pang printer drivers yung pwede ninyong gamitin bukod sa Epson 382 para maapag-borderless. Next video nga, ituturo natin yan. So dito mga tropa, meron tayong Epson 4150. Ito naman, meron siyang kakayahan na mag-print na talaga ng eksaktong borderless kahit na hindi ka na mag-bypass. So paano mo malalaman yan? Syempre, babasahin mo mga tropa sa mga specs niya na nakalagay sa kanyang detalye dito sa website na to, no? So agaya na to, nakalagay na sa kanya, pwede siyang mag-borderless ng photo ng A4 at ng short na bond paper, 'di ba? Babasahin niyo lang. Siguro naman nagbi-business kayo, marunong kayong magbasa. Syempre alamin niyo yung kakayahan ng printer ninyo. 'Di ba? Binili niyo nga yan 'di ba? Alamin niyo yung pinaka full capabilities niyan. Kung Epson 4150 yung pinaka printer ninyo, hindi niyo na kailangan pang mag-bypass kasi etong printer na to itself, pwede siyang mag-borderless. Ayun nakalagay. Wala naman nakalagay dito using custom driver. Wala, as in mismong printer na to, pwede siyang mag-borderless. So, move forward naman tayo sa Canon. Halimbawa, Canon G1010. Ayan borderless printing. Pwede siya sa A4, 4R. Ito yung mga detalye and mga business card. Ayan top, bottom, left, right, 0mm yung margin. Ibig sabihin nga, kayang-kaya niya ng sagad na sagad na ito yung mga papel. So, kapag dito, bordered printing, bordered printing, letter, legal, kapag meron namang border mga tropa, yung top 3mm and yung sa pinakababa 5mm, so tatanungin ninyo mga tropa, bakit akala ko pwede siyang borderless? Mga tropa, kung iintindihin ninyo maigi, kapag binorderless ninyo, ibig sabihin yung letter pwede na 0mm. Pero kapag yung ipiprint naman ninyo, kung may border, ibig sabihin naman, eto yung kakayahan niya, yung pinakasukat ng mga margin. Ayan sa top 3mm, so sa left 6.4, sa right 6.3, sa ilalim naman 5mm, 'di ba? Kung may border yung pinaka-design ninyo, 'di ba? Kung wala namang border yung pinaka-design ninyo, kung gusto nyo sagad na sagad, make sure naka-letter yung pinaka-design, 'di ba? Ayan pwedeng may bordered, pwedeng borderless, pero yung legal as in hindi siya pwede, or yung mga long hindi siya pwedeng i-borderless kasi hindi siya nakalagay dito. Ayan sana naiintindihan nyo. So move forward tayo sa Brother naman. So ganun din, pupunta lang kayo sa website ng Brother Printer, enter ninyo yung pinaka-model ng printer ninyo, and hanapin ninyo yung specs nga ng print or yung borderless. So dito nakalagay, pwede siyang A4 na borderless, letter, executive, A5, A6 at iba pa. Ayan diba? So sana naiintindihan ninyo, ganun lang kadali kung papaano malalaman kung yung mga printer na ginagamit ninyo dyan, kung pwedeng mag-borderless. So siguro dito na natin tapusin yung content natin. Again, next video ituturo ko naman sa inyo kung papaano mag-borderless ng short na bond paper. Kasi sa mga previous na upload natin, itinuro ko na kung paano mag-borderless ng A4, ng long, ng A5,
'di ba? So next video, eto bago kong natuklasan, bagong custom driver na pwede ninyong gamitin para maapag-borderless kayo ng short na bond paper sa mga printer ninyo na 3210, 5290, 1250, 1210, 'di ba? Basta pwede yung mga custom driver. So research is the key at lagi ko sinasabi mga tropa, wag na wag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan.